budget. Isinumite na po ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2027 National Expenditure Program. Umabot ang panukalang pondo sa 7.2 trillion pesos. Mas mataas po yan kumpara sa higit 6 trillion pesos na national budget ngayong taon. At live. Ayan. Grabe, no? Laki ng kinalaki, trilyon. At ito ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Muntakin mo, no? Ako, sa totoo lang. Hindi kasi baka sabihin ng iba, syempre taon-taon kailangan tumaas yan. Hindi. Kung ako may ganito akong iskandalo sa administrasyon ko, halimbawa yung ako naging presidente, halimbawa lang naman. Tapos ganito kalaki yung bilyong-bilyong iskandalo. Aminin na natin na meron talagang nanakaw. Ang pinagtatalunan na lang natin kung sino ang mastermind. Kung para sa taong bayan, ang mastermind si Marcos. Pero para sa mga pinklawan at dilawan, ang mastermind lang si Saldico. Wala na. Hindi na nga rin si Romualdez, di ba? Ganun eh. Syempre, sa pulahan, sa mga loyalistang tanga at bobo at bayaran, ang mastermind ng flood control si Duterte. Diba? Ganyan yung mga yan eh. Alam mo yung logic na, ang may kasalanan niyang ba, si Duterte pa, noon pa yan. Gago. Ganun sila ewan ko kung bobo o sadyang matindi lang yung pangangailangan sa buhay at kailangan mabayaran. Ganun yung kanilang komento. Hindi, ang may kasalanan yan si Duterte. Ang pinklawan naman, hindi nila masisi si Marcos, hindi nila masisi si Romualdez. Ewan ko ba kung ba't ganun to mga pinklawan, kaya yung kaplastikan nyo, wala na eh. Wala na talaga eh. Hindi na po yan papasa sa Pilipino yung kaplastikan ninyo, yung double standard nyo. Hindi talaga kayo for anti-corruption. You are just for power and greediness. Yan ang mga pinklawan, yan ang mga dilawan na sumusuporta kay Ontiveros at saka dito kay Leni Robredo. Yan ang totoo. Pero eto na nga, at 7.2 ang pinakamataas sa kasaysayan. Kasi kung ako nga presidente, sinasabi ko nga, alam ko na may korupsyon na nangyari. Pipilitin ko yung mga tauhan ko, ibaba nyo Kung hindi man lang the same, nung last year na 6 point something, at least ibaba nyo ng kapiraso. Di ba? Konting-konti lang para, ay, grabe, bumaba. Kasi ang pangako dyan, mawawala na yung flood control Di ba? Dahil nga sa kinurap. So, parang mawawala na yung flood control. Pero hindi ganun pa din. Kahit wala na daw, di umano. Ewan ko kung totoo yun, katarantaduhan nilang yun, na wala na daw yung flood control. Pero parang hindi naman. Lalo lumaki. Paano nangyari yun? Mula sa Batasang Pambansa, may expert report si Marian Enriquez. Marian, ano ba yung mga departamento na pinaglaanan ng malaking alokasyon at kasama na ba dyan yung para sa flood control projects? Ruth, alinsunod nga sa konstitusyon o sa saligang batas, ang sektor pa rin ng edukasyon na may pinakamalaking pondo na paglalaanan nga. Bakit edukasyon? No, matik yan Matik yan. Baka sabihin nyo, tinan mo na priority Marcos. Edukasyon, hindi. Matik yan. Bakit? Kasi nasa konstitusyon natin yan Sa budget, dapat pinakamataas. Edukasyon. Okay? Edukasyon talaga dapat. Para nga sa 2027 national budget at plano ng paglaanan ng 976 billion pesos ang Department of Education. Sunod naman na paglalaanan ng pinakamalaking pondo ang Public Works o ang DPWH na may proposed 644 billion. Yan ang hindi normal. Kasi given given na po na ang DepEd ang pinakamataas. So dito mo makikita kung ano talaga ang tunay na priority ng presidente. Yung kasunod, hindi yung una. Yung una kasi hindi nila pwedeng labagin yan Pero yung kasunod. Billion pesos. Ikatlo ang health sector na may proposed 353.80 billion pesos. Sunod ang mga kagawarang paglalaanan ng pondo ang DILG, Defense, Transportation, Agriculture, Social Welfare, Higher Education at Judiciary. Sa press conference, sinabi ni Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon na may proposed 107.4 billion pesos para sa flood control projects sa susunod na taon. Kabilang dito ang maintenance, meron pa rin sa flood control. Magkano yun? Ulitin natin. Flood control projects sa susunod na taon. Kabilang dito ang maintenance. Wait Kim Robert De Leon na may proposed 107.4 billion pesos. 107.4. Flood control. 107.4. 107.4. Makalimutan ko na naman.
para sa flood control projects sa susunod na taon. Kabilang dito ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga existing infrastructures. Giit niya, kinailangan daw ibalik at mapondohan muli ang mga ito sa susunod na taon dahil hindi may tatanggi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na flood control projects para maiwasan ang mga pagbaha. Matatandang hindi naglaan ng pondo para sa flood control projects ngayong taon kasunod ng mga nadiskubring anomalya at korupsyon. Narito ang paliwanag ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na mga Ito yung may hawak ng pera ng taong bayan? Siya nag-propose? My golly, what is happening to our country? flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. Hay nako. Balik sa Ruth. Marian, medyo malaki-laki rin yung 100 billion plus na para sa flood control projects. Paano daw masisiguro na hindi na mauulit itong mga anomalya sa flood control projects? Yes, Ruth, ayon nga doon kay Budget Acting Secretary Kim De Leon, talaga naman daw mas matinding vetting process yung kanilang ginawa. At nagpapasalamat nga siya dito sa kalihim ng DPWH sa kanilang kooperasyon kay Secretary Vince Dizon. At nanindigan siyang siniguro nila na natukoy nila ng maayos yung mga proyekto, gayon din yung mga lokasyon ng mga ito. At para naman po doon sa hanay ng Kamara, git nga ni House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing, gagawa sila ng mga panibagong rounds ng vetting para nga sa pagpapasa ng HGAB para masiguro na yung mga proyektong napapaloob sa final version ng panukalang pondo ay yung kinakailangan. Narito po yung kanilang mga pahayag. Duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects kapag ito ay naaprubahan ng Kongreso. Meron na po tayo actually nasimulan doon sa 2026 GAA na ilang mga probisyon na ating pinasok para po siguraduhin na in terms of implementation and monitoring. Samantala, malaking bagay din ayon kay Swansing na napondohan ng 1 billion pesos ngayong 2026 yung Project NOAA para sa pag-update ng kanilang mapping sa iba't ibang lugar. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, napaprioridad yung mga lugar na pinakanangangailangan ng flood control projects ayon nga sa... Nako, nandiyan na. Siya na may control. Ang lupit mo talaga, bata. Ha? Siya na maglalagay ng kung saan magkakaroon ng flood control. Patay tayo dyan. Garapalan, Walang yaan talaga, mga kababayan. Garapalan na ang nangyayari sa Pilipinas. Oo, imagine mo, Brad. Imaginein mo na lang. Project NOAA at Ruth sa August 17 sa susunod na Lunes ay inaasahan na nga mag-uumpisa yung budget briefing at unang sasalang syempre yung mga economic managers mula nga sa DBCC. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Ruth. Yan po ang Express Report. Grabe, Sige lang. Gising na po ba kayo, mga kababayan, Hindi pa rin hanggang ngayon. Magpapaniwala pa rin kayo sa script ng mga pinklawan at dilawan na ito'y labanan lang ng Marcos at Duterte. Hindi, kasi, alam mo, Hello. Hindi kasi alam mo, mga kababayan, people in the house, sa totoo lang, yan po yung propaganda po ng ng mga pinklawan yung pinalalabas nila through the mainstream media. Of course, tandaan niyo ang pinklawan, dilawan at ito mga terorista makakaliwa, magkakasama yan Tandaan niyo, magkakasama yung mga ulul na yan at ang kanilang mouthpiece ay ang mainstream media. Bakit? Kasi pare-pareho sila ng ugali niyan mga hipokrito, double standard na mga tao. At alam mo, etong ginagawa po nila na script ay palagi na lang, labanan niyan ng mga Marcos at Duterte. Ang flood control, labanan niyan. Nag-aaway lang dyan yung mga destabilizer na mga Duterte dahil gusto nilang mapalitan ang gobyerno dahil gusto nila si VP Sara Duterte. Eto lang, para lang sa kaalaman ninyo. Hindi mo totoo yan. As a matter of fact, sure shot naman na si VP Sara Duterte sa 2028. Hindi na natin kailangan guluhin ang gobyerno para mapalitan si Marcos. Yes, marami sa ating mga kababayan, hindi lang mga Duterte supporter na gusto nang mapalitan agad-agad.
Ngayon pa lang. Kasi hindi dahil sa gusto nila si Vice President Sara Duterte, kung hindi dahil po, palpak talaga si Marcos pagdating sa pagharap sa krisis sa ating bayan. So kaya nila gustong mapalitan na. Dahil gusto nilang mabalik yung dati. Alam mo, whether you are, kung ikaw ay non-political person, marami nanonood sa atin na hindi naman po baka Duterte o they're non-political people. Pero sa totoo lang, sila po mismo, alam nila at gusto nila na bumalik doon sa 2016 to 2022 na kind of living sa neighborhood o doon mismo sa labas. Kasi ngayon, ito alam na lahat ng tao to eh. Kahit sino nanonood dito, tanungin ko kayo. Kayo ba, do you feel safe na maglakad sa mga iskinita ngayon? Hindi. Grabe yun, nakikita ko yung mga kaliwat kanan pong sa balita, yung kaliwat kanang krimen, sinasaksak, pinapatay. Alam niyo yan eh. Siyempre yung mga high up there, hindi ko alam, high ba sila o dahil high sila? Alam mo yun? High sila dahil mayaman sila o high sila dahil sabog sila. Pero yung mga nasa taas, di ba? Hindi naman po nila ramdam yan eh. Tayo yung mga nasa baba, ramdam natin yan. Hindi tayo makapaglakad basta-basta. Kailangan pa natin pumunta sa mga BGC para makaramdam ng safety. Actually, hindi nga rin. Minsan may mga instances pa rin doon na ilan lang naman. Kailangan natin pumunta sa mga maayos na lugar para magkaroon tayo ng safety nest na pakiramdam. Pero pag ikaw talaga nakatira ka sa mga, alam mo na, mga simpleng mga bahay, kahit nga subdivision ngayon, hold up ka na, nakikidnap ka na, hindi mo na as much as possible, kung ikaw ay talagang magulang na matino, hindi mo papayagan ng anak mo na bumiyahe na mag-isa. Kasi binabantayan mo na. Unless pariwara ka magulang, adik ka rin na magulang, na wala ka ng pakialam sa anak mo dahil nag-aaway kayo mag-asawa. Kasi ganoon naman nangyayari ngayon eh. Yung mga walang pakialam sa anak nila, dahil magkaaway sila at niloko siya ng asawa niya. Yun ang totoo. Reality check, people in the house, maraming ganyan. Kaya nga, alam mo, etong pangyayari na to sa issue ng flood control, sa issue ng corruption, hindi ho ito laban ng Duterte at Marcos. Ito'y laban na corrupt talaga ang gobyerno natin ngayon. Kaliwat kanan. Sagad. Sagad po sa korupsyon ang ating bansa. Ayan po ay given na. Kitang-kita po. Tanga ka na lang kung hindi mo ma-realize at aaminin yan na grabe ang korupsyon ngayon sa ating bansa. Mula barangay. Sa totoo nga eh. Mantakin mo, dati, ang korupsyon, nasa taas lang ngayon, hanggang barangay, hanggang kagawad, korap. Ewan ko kung paano talaga babaguhin tong bansa natin eh. We have to have a radical change in this country if gusto natin mabago. Kasi alam nyo yan, marami sa mga kagawad at barangay, kung hindi kayo bibigyan ng pera, hindi nyo bibit-bitin yung kandidato, di ba? Huwag tayo maglukuhan. Huwag tayo maglukuhan. Iyang mga barangay na hindi naman yan boboto dahil Duterte ka o Marcos ka. Hindi ganyan bumoto yung mga yan, yung mga barangay-barangay. Kung sinong magbigay sa amin ng malaki, mas malaki, yun ang aming bibit-bitin na kandidato. Totoo. Walang biro. Yun ang aming tutulungan at ipaboboto sa mga kababayan natin. Kaya sa totoo lang, yung mga barangay captain, mga kagawad, kasalanan nyo rin kung bakit nagkaganito bayan natin. Kayo kasi ang kayo talaga ang arms o yung nasa baba talaga eh. Kayo ang sikreto para maboto yung mga congressman. Kayo eh. Alam nyo yan. Mayroon nga akong alam na distrito, hindi ko na lang sasabihin kung saan. Tangina, lantarang kurap na eh. Pero dahil inalagaan kayo ng congressman na yon, binibigyan kayo monthly, binibigyan kayo lalo na pag-eleksyon, yun ang pinaboboto nyo sa mga kasamahan nyo o sa mga tao ninyo dyan sa barabarangay. Pero lantaran na korupsyon yan. At maka-Duterte na kayo, pero dahil sila ang malaki magbigay ng pera, yun ay boboto nyo. Tingnan nyo kawalang yaan ninyo. Di ba? Tingnan ninyo yung, wag na kayong magalit kung kurap ang mga nasa itaas. Wag na kayong magalit. Bakit? Number 1 kurap kayo eh. Mga barangay captain, mga barangay kagawad, number 1 kayong kurap. Kaya nalalagay sa pwesto yung mga congressman ninyo. Di ba? Kaya nalalagay yung mga yan na ninanakawan kayo tapos bibigyan kayo ng bahagi. Bibigyan kayo ng 10,000, 20,000, 100,000. Tarantado! Bilyon ang ninakaw niyang congressman ninyo.
barya ang ibinigay sa inyo, tapos ibinoboto nyo pa uli.